Sa isang tablet, kalahating beses lang sa isang araw. Utang po sa inyo ang aking pag-iisip. Walang problema, Ate Vanessa, kasi gusto namin talaga gumaling ka kasi nga kailangan ka ng mga anak mo. Sa pagbisita nga naming muli kay Ate Vanessa ay talagang ginulat niya kami sa kanyang malaking pagbabago. Dahil nga sa naging busy tayo sa mga nakaraang araw dahil nga sa pag-aasikaso natin sa mission natin kay Ate Ninya, ay ngayong araw ay napagdesisyon na namin na muli nating bibisitahin si Ate Vanessa dahil nga nangako tayo sa kanya na ipapagamot natin siya. At dumating kami sa hospital ng alas 9 ng umaga at heto na nga si Mac at si JM. Nagtatanong na kung nandirito ba ngayon ang psychiatrist dahil nga noong nakaraan ay sinabi nila na nakalive ito, pero may magandang balita na iniabot sa atin si Mac at si JM. Guys, good morning. Ngayon po ay araw ng Friday, June 6, 2025 at ngayong araw andito po tayo ngayon sa hospital kung saan yung pinagtanungan natin dati na psychiatrist. So good news guys, kasi nandito ngayon yung doktor. So kanina naghanap pa kami ng iba kasi nga sabi ko baka wala na naman dito. Ngayon nagtry kami maghanap ng ibang psychiatrist, pero ayun, ganun at ganun pa rin pagpupunta namin doon sa location, wala namang kaming nakikita doon na clinic man lang or something. Kaya, pero yun yung naka-registered sa mapa nila. Pero okay lang po at nag-spend lang naman tayo ng konting oras sa paghahanap ulit. Pero yung nga sabi ko baka walang choice, try na lang ulit natin dito. At pagdating naman namin tinanong nila ay nandiyan daw sa 3rd floor. So puntahan natin si Ate si Ate Vanessa para sunduin natin at madala natin dito ngayon. Okay, at kasama ko din pala ang team. Ayan, nandyan si JM, si Mac. Ayan, anong oras kayo gumising kanina? Ako po, 6 po ako nagising. 6? Opo. Magsi 7 na. 7 ako, ginising nila ako 7 pasado na eh. Pero ayun, at least akalis naman kami ng 8 at nakarating kami dito ng alas 9 na. Okay, so kita-kits tayo guys dun sa bahay nila Ate Vanessa. Sana nandoon siya para madala natin dito, kasi promise natin to sa kanya, kaya tutuparin natin. At matapos nga naming manggaling sa ospital ay agad-agad din naman kami na tumungo sa lugar ni Ate Vanessa dahil nga hindi kami sigurado o walang kasiguraduhan kung madadatnan ba namin siya sa kanilang tahanan. So guys, we're finally here sa Dalahican, Lucena. At inabot lang naman kami ng halos 15 minutes mula po dun sa pinanggalingan namin kanina dun sa hospital. At ngayon po ay kinakailangan nating sumakay ng padjak para po makarating tayo dun sa looban nila Ate Vanessa. Kasi nga po, kasya naman itong 4 wheels natin. Ang problema lang po ay yung parkingan. Ayoko naman po na makasagabal tayo dun sa mga nagtatrabaho ng padjak kung tayo ay magpaparada sa gilid. Kaya sa buti, ito naman yung barangay. So dito na lang natin iwan. Tapos lakad tayo papunta dun sa paradahan ng padjak, sakay tayo pa punta dun sa looban. Okay? So sana talaga nandiyan si Ate Vanessa, kasi alam nyo naman may pinagdadaanan si Ate Vanessa sa ngayon. So baka mamaya nakaisip umalis o kung saan, dahil ilang araw din tayo hindi nakabalik dito mula nung umuwi tayo ng Bicol, kasi nga mas urgent din kasi lang talaga yung case ni Ate Ninya, kaya ganun. Okay, tara, punta tayo. At kagaya nga ng dati, kinakailangan nating sumakay ng padjak o pedicab para lang makapasok sa lugar nila Ate Vanessa. Kasya naman sana ang ating sasakyan, kaya nga lang ay nakakaya din o makakaabala tayo sa mga nagtatrabaho na pedicab kung ipipilit natin na paparada tayo sa gilid ng kalsada na ito, dahil mapapansin nyo talaga na halos kasyang-kasya lang ang mga pedicab dito. So guys, dito na tayo ngayon sa Eskinita, papasok kay Ate Vanessa. Sana dito talaga siya para madala na natin ngayong araw. Tao po. Sa Ate Vanessa po andyan? Ayaw, nandito. Ba! Kapurmahan ka Ate Vanessa. Titinda akong mangga. Wow, titinda ka pala? Sa totoo lang, gulat na gulat talaga ako ng mga oras na ito dahil opposite talaga yung ine-expect ko kay Ate Vanessa. Dahil nga ang ine-expect ko ay baka lalo siyang lumala dahil nga hindi kagad kami nakabalik, pero ngayon ganda.
Kamusta po? Okay na. Ay, Wala nga lang akong tulog. wala kang tulog. Grabe oh. Kuya, nag-almusal ka pa lang. Tanghali na. Gawa nung ama ng anak ko. Bakit? Ay dumating. Kailan Wala kanina? kang wala akong gamot, wala kang paggabihan. Nagnakaw na naman. Ay, ganun? Nakakulong ngayon. Wala pa akong tulong magdamag. Ay, grabe naman yun. Sabi ko nga Bakit siya nang nakaw? Dahil wala akong mabiling gamot. wala nga daw pagkain yun ang kanyang rason. Eh nagpipedicab naman siya. Ay, grabe. Nagpipedicab yun. Sabi ko magtiis ka na magpedicab. Ang boundary ay 60 pesos. Parang ayos ko na ati Vanessa ngayon ah. Ay, ngayon lang ko napasama at ako'y magdamag walang tulog gawa niya. Pero nung mga nakaraan, ayos ka. Nakakatulog na ako. Ganda naman. Paano yan Ay, tapos na nga yung aking gamutan kasi kailangan pa ba natin ng check-up? pag walang gamot ay hindi ako makatulog. Kailangan pa ba natin ng check-up? Sana ho. Kasi nagpunta kami sa psychiatrist ngayon, open sila ngayon. Meron naman libre. Ha? Kahit libre. Hindi, doon tayo sa psychiatrist para mas maganda. Sana sir. Ha? Paano? Pupunta tayo ngayon? Kayo sir. Oo, kasi yun talaga yung sadya namin, kaya kami pumunta dito. Maraming salamat. Nako. Nakala ko Tara, salamat. paano? Maghanap tayo ng pwede Paano na lang pwede nating masakyan. Maghanda ka na muna, antayin ka namin sa labas, ha? Ay gusto nga rin magpa-interview nun. Eh sabi ko, No, alam mo ba nag-message sa akin yung asawa mo? Sabi niya sa akin gusto niya ipaliwanag Gusto sa niyang akin magbago. kung paano siya nagkaganoon at gusto daw niyang magbago. Kaya nga sabi ko akala ko dadatnan ko rin siya dito. Ay gayto nga eh. I-apply ko ng ay ayaw man tanggupin at walang tiwala. Pina-play mo sa? Minsan nga nag-inom, nag-iiniyak, wala daw magtiwala sa kanya kaya siya nagkakagayon. Sabi ko may nagtiwala, magpedicab ka maghapon. Tama. Kasi sinira na naman yun. Siguro napapagod, nasakit yung paa nun at nadalim paa nun. Ang dami nagpo-post pati sa mister mo, nakita ko. Dahil nga sa ganyan na pagnanakaw, Dati. kawawa naman. Ano? Alam mo, sa tingin ko sa asawa mo, hindi niya ginugusto yung nangyayari. Talagang dumating lang sa point na nagkaroon siya ng problema at nasimulan niya yung ganun hanggang sa nagtuloy-tuloy. Ano? Oo, parang mga hinahaya daw sa kanya eh. Parang ayaw siya pagbagawan ka. Ay, parang inilalapit. Ano? Kahit gusto niya magbago. Kumuha ng dyan sa Ilaya. Grabe. Sige, Yamot, malay mo makausap natin susunod ha. Pero ngayon, ang intindi mo Nag-iiyak natin. ka kanina sa kulungan, kagaling ko na maaga pumunta. Nag-iiyak? Ano sabi niya? Tulungan daw siya, wala man ako magagawa, dahil ako daw siya ng sabon kahit wala man ako yun yung ko hiningi ko lang sa pinsan ko, puhunan ko sa mangga, pinaiikot ko. Okay, sige, magkasikaso ka muna. So, yun nga guys, yung isang problema dito yung sa mister niya. Kasi nga nasimulan o naudyukan siguro ng mga barka-barkada. Wala tayong kasiguraduhan kung ano yung totoong nangyari sa kanya. Kaya nga gusto niya sanang makausap tayo. Gusto niyang humingi ng tulong para sa kanya, sa kanyang sarili, sa kanyang pagbabago. At gusto niyang ilahad yung buong kwento para daw kahit paano maunawaan kung bakit siya nagkaganon. Kasi lahat naman ng nangyayari sa ating mga tao, may dahilan yan. Kung saan tayo nagsimula, ba tayo nagkaganto, di ba? Mapa negative positive side, may story yan kung saan tayo, kung saan nagsimula. So, gusto ko naman sana siyang bigyan ng chance na makausap, di ba? Kaso nga lang ito, nakakulong na naman pala. So, kasi muna natin si Ate Vanessa na pa-check up ngayon, guys, para sa tuloy-tuloy na paggaling. Kasi ayos na siya ngayon, oh. Kita nyo, noong una pagpunta natin dito, grabing haggard niya, hindi halos makaresponse ng ayos, di ba? Pero ngayon, okay na siya. Dahil nga noong nakaraan nakainom siya ng gamot na tuloy-tuloy. Kasi nga, yun yung kailangan niya ay yung makatulog ng tama. Okay? So, tara, tayo natin siya dito sa labas. So, kasama na natin si Ate Vanessa. Mag-aabang ulit tayo ng pwedeng masakyan. Siguro 2 pedicab na yung sasakyan natin kasi kawawa talaga yung nagdadrive, guys. Dito, 10 lang ang pumasaya ata dito. 15, ganyan. Hindi worth it para sa pagod nila sa pagpapadya. Kaya kapag pumupunta talaga kami dito, kung ano yung meron ako binibigay ko na lang para kahit paano makadagdag din sa nila. Sa, alam mo yun, sa income. Kasi hindi worth it ang 15 or 10 pesos sa pagod nila dito.
I left the hall light on in case you come. At nang makahanap naman kami ng pedicab na masasakyan namin ay agad-agad din naman kami na sumakay dahil nga hindi kami sigurado kung aabutan ba namin ang cut-off ng doktor na pagpapacheck upan ni Ate Vanessa. Ang unang-unang napansin ko nga na makarating ako dito sa bayan o lugar nila Ate Vanessa ay ang napaka-crowded na mga tao at napansin ko rin na walang masyadong designated area yung mga ganitong bagay. Kasama yung anak mo? Ay, ako namimili ng mangga. Sabi ko, anin, pagbibinta ko at wala nga tayong... Kailan yun nangyari? Kahapon lang. Kagaling ko nga lang ng kulungan, wala nga akong tulog. Sabi ko, butit akala ko ako nagaling na, parang wala na rin may nabulong pa konti minsan eh. Huwag masyadong problemahin natin, Vanessa. Diyan Nakapektuhan pa lang. naglutood na ako dun sa may sa... May-ari. Ayaw patawarin, gawa ng kahapon daw, ay may pinakulong daw sila, 17 years old. Ay, hindi nakulong. Kaya inano lang si Kenneth. Iiyak ka doon sa kulungan at nanghihingi sa akin ng sabon. Sabi ko, wala naman akong pera. Kasi noon na yung mangga-mangga ko. Paglibang-libang ko lang baga. Kasi nagpe-pedicab. Puting pagod na suko na siya at sobra daw init. Sabi ko nga kapatid ko nagtsatsaga kahit may kunti din eh. Ay ngayon yung pinapasok ko doon sa kapatid ko, ayaw ng kapatid ko at walang tiwala. Bali, Ate Vanessa, yun bang iniinom mong gamot? Yun po ba ay hanggang doon lang talaga ang sinabi sa'yo ng doktor? Pinasobrahan ko. Minsan tinatatlo ko nga kapag ako makatulog. O sinabihan ka na bumalik ka sa kanya para ano? Ano bang sabi? Wala ba sa'yong sinabi na bumalik ka? Limot ko nga, sir. Hindi mo matandaan ng oras na yun. At ako'y... Kasi ang alam ko dyan, Ate Vanessa, kapag ka binigyan ka ng gamot na ganun, babalik ka dun sa doktor na yon after a few weeks or few days para malaman mo kung kailangan palitan yung gamot, kailangan bang i-continuous yung ganun. May nakalagay dun 30 days. 30 days yung gamot. So ganun nga yun kasi kailangan kung yun ay hindi umepekto in 30 days, papalitan nila yun. Yung mas malakas. Dala mo ba yung gamot mo? Alam mo pangalan? Sir, napakatanga pa talaga, sir. Kahit pangalan, alam mo ang pangalan ng gamot? Para masabi natin dun sa doktor na yun yung iniinom mong gamot. Diyos ko. Pati ang reseta ko. Di bali, kung wala, edi ano na lang. Hanapan na lang natin ng paraan. Sir, maraming salamat Oo, wala nga naman. Utang po sa inyo ang aking pag-iisip. Walang problema, Ate Vanessa, kasi gusto namin talaga gumaling ka kasi nga kailangan ka ng mga anak mo. Kailangan wala na nga silang tatay na matino. Pati pa naman nanay, mawawalan pa ng ano. Kaya kailangan nila ikaw. Sabi nga sa akin nung nabigay ng grocery pag gumaling-galing ka, kunin kitang tindera. Oo. Tiyan mo, may mga ganyan na pala kagad. Sa may tsura ka, Ate Vanessa, pwede kang tindera talaga. Nagpapasalamat ako kay Cha pareha. Ah, Sa binigyan. grocery at saka cash na 1,000 pabalik ako. Grabe. Nung palang Sobrang bait. nung na-picture pala siya sa vlog natin, guys. May mga nagpuntahan doon sa bahay nila at nagpapot ng tulong ng mga groceries, ganyan. So, malaking bagay yun para kay Ate Vanessa. Salamat sa inyong lahat. Sinulat ko nga mga nagbigay, nawala naman listahan ko, nagbigay pa rin sticker. So, sana pasalamatan isa-isa. Nakakatuwa ding isipin na hindi lang yung mga OFW yung nakakatulong dahil pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas na nakakapanood ng ating mga video ay talagang sumasadya pa sila sa mga lugar na ating pinupuntahan para lang din makapagpaabot ng tulong. From above, they sing hallelujah. Alam niyo kasi, guys, doon kasi sa yung lagi ko sinasabi sa surroundings nila doon sa tinitira nila. Talagang ang dami kong nakikita na wag naman sana sila magalit sa akin pero ang dami ko kasi nakikita doon na alam mo yun yung parang ang dami may bisyo pagpasok mo pa lang doon sa location nila kaya pati yung mga bata pag nakikita nila talaga yun ma-adapt nila sa sarili nila kasi akala nila tama kasi nga hindi pa sapat yung pag-iisip nila, di ba?
akala nila tama yung ganun, maganda yung ganun. Kaya pati yung mga bata ay nagbibisyo. Kagaya ng anak ni Ate Vanessa, 12 years old pa lang, naninigarilyo na daw. Yung kanyang anak na babae, baka daw buntis ngayon sa edad na 14 anyos. So, nasa ano kasi yan nasa paligid kasi natin yan. Pero kung Tinatago at yan sa akin. Sabi, buntis ka na. Sabi ng mga kabarkada, buntis na daw. buntis na daw, sinabi ng mga barkada niya. Baka positive, baka totoo nga. Baka nga, at malaki dyan, tinatago pati sa akin, di nagpapakita pati sa akin. Nakikita ko kay Ate Vanessa ay okay na siya. Ang kinakailangan daw niya talaga ay yung para siya ay makatulog. Kinakailangan natapos na kasi yung reseta sa kanya nung sa pang inom niya ng pampatulog. So kailangan niya ng panibago, sigurado. So malalaman natin yan dito kung saan tayo pupuntahin at kung ano yung mga kinakailangan para sa kanya. So gawin natin to guys para kay Ate Vanessa para magtuloy-tuloy yung kanyang paggaling. Nagulat nga ako kanina pagdating ko Ate Vanessa. Kasi nakita ko na agad yung aura mo, sabi ko, ala, ayos na agad si Ate, parang ayos na si Ate Vanessa. Kita ko yung yung postura niya maayos na. Kaya di man ako nagkamali nung kinausap ko nga siya kanina. Ramdam ko na may pagbabago na talaga kay Ate Vanessa. So sana magtuloy-tuloy. At makalipas ang halos 15 minutos naming biyahe ay narating naman namin ulit ang sentro ng Lucena, na kung saan ay dito naman located ang hospital na pag-check-upan ni Ate Vanessa. And he's watching over me tonight as he takes away my fears. Nagkaproblema lang din talaga kami ng mga oras na ito at ang daming minutong nasayang dahil paikot-ikot kami sa hospital na to para maghanap ng aming mapagpaparkingan. Pero ganun at ganun pa rin, wala kaming mahanap. Kaya't ang ginawa namin ay gumawa ng paraan kung di sa labas. Nahirapan kami maghanap ng location na pagpaparkingan kasi sobrang punong-puno ngayon. Dito sa Ate Vanessa, tara. At oo nga pala, wag nating kakalimutan sa mga panahon ngayon ang gumamit ng face mask, kagaya na lang ng nangyari sa amin na nakalimutan namin kaya't kinakailangan pa namin bumili dito sa loob ng ospital. At hindi nga talaga kami nagkamali dahil halos panghuli na kami sa listahan ng dumating dito. Kaya't nagantay din kami ng halos mahigit 1 oras bago natawag si Ate Vanessa. Guys, nandito kami ngayon sa labas ng room ng psychiatrist ni doktor at nandun si Ate Vanessa kasalukuyang ina-interview dun sa loob at nang malaman kung ano yung pwedeng magawa na tulong sa kanya ni Doc syempre. At buti na lang din mababait sila kasi pinayagan tayo na makapag-video para nang sa ganoon ay may update tayo. At habang chine-check up ng mga oras na ito si Ate Vanessa, kahit na pinayagan naman talaga kami na mag-video sa loob, ay mas minabuti pa rin namin na bigyan ng privacy ang doktor dito. I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. At makalipas lang din naman ng halos ilang minuto ay nakalabas na rin kami ng ospital. Ngayon ay nakatapos na si Ate Vanessa na ma-check up at yung pala na-check up na yun sa kanyang doktor ay dati na rin na-check up sa kanya doon sa center, tama ba? Sa center. So nakilala naman daw si Ate Vanessa, medyo nakilala pero ayun nga, may mga reseta naman na siya. Ano daw ba sabi Ate Vanessa? Yung reseta ba dati lang yan o ano? Hindi, iba na to. Iba na. Ito yung sa isang tablet, kalahating days na sa isang araw. Okay. Pero kapag di makatulog, isang So ibig sabihin pala yung dating mong iniinom, yung tigdo-dos ay wala. Hindi. siya ang nagreseta nun. Okay. Siya din. Di ibig sabihin ito, iba na daw yan. Iba na ito. Okay, may ano ba, may limit ba kung hanggang kailan mo lang iinumin? Maintenance na daw, kaso kapag tapos na ito, babalik daw sa kanya eh. Kapag natapos yan, ilang ano ba nakalagay dyan? Ilang buwan ba? 30 30. pieces. So, once a day yan. Siguro mga 2 buwan to. Kasi kalahati sa isang araw eh. Kalahati lang. Hatiin mo yung tabletas. Oo, tapos kapag di daw makatulog, edi isang beses. Okay. Pero sa araw-araw, kailangan may kalahati. Tapos kung sa, ano naman, kung sa hindi makatulog, isang kailangan mo inumin. Hindi mo kailangan hatiin. Di ba? Tama ako? Okay guys, so yun. Thanks to God kasi
Ngayong araw ay natsyempohan natin si Doc kasi bibihira lang si Doc. May mga hospital din siyang iba na pinupuntahan. So, ayun, ihatid natin si Vanessa, bibili natin yung mga gamot. Titingnan natin kung makapunta pa tayo sa bahay nila. Okay? So, tara, kita-kits tayo dun sa sasakyan. Maybe you only want what you can't have. Never seem to be satisfied. Bago tayo pumunta sa inyo, humihingi muna ako sa inyo ng paumanhin kung ngayon lang kami nakabalik, ha? Salamat po sa Alam mo, sa totoo lang nga, tanggal mo yung pesos mo. Wala naman tayong sakit. Hindi, joke lang. Hindi, sa totoo lang, iniisip namin nung mga araw na hindi kami kaagad sa'yo nakabalik. Sabi ko, imbis na nung nakikita ko na may konting pagbabago na sa'yo nung huling bisita ko, baka sabi ko, baka dahil sa hindi natin pagbalik, baka mamaya lumala na naman si Ate Vanessa, mas lumala. Pero alam mo ba, di ko ini-expect na pagpunta ko doon ay ganun yung makikita kong aura mo kanina. Yan, nakakita ko pa na nagtitinda si Ate Vanessa kanina, kahit pa paano nagtitinda-tinda siya. So, Ate Vanessa, ano ba yung hinihiling mo sa akin na para sa mga anak mo? Ano ba yun? Gusto ko sanang ihingi sila ng tulong sa sa side ng papa niya. Okay, yun ay alin sa mga anak mo yun? Yung dalawa, panganay, yung gusto ko sanang pag-aralin pa yung panganay. Okay. Ibig sabihin yung 14 years old ba? Yun anak niya yun. Yun yung hinihingi mo sana. Kasi guys, lilinawin ko lang sa lahat. Wala akong babanggitin. Ang naging ama ng mga anak ni Ate Vanessa na dalawa ay masabi nating mayaman sa buhay. Tama ba ako? May kaya, mayaman. So, nasa estado sila ng ganun ng Ang buhay. bayaw niya ay gobernador ng Huwag mo nang banggitin. Basta gobernador. Okay, ang kanilang family side ay politician sa madaling salita, di ba? So, ang gusto sana ni Ate Vanessa ay baka sakaling mapanood po itong vlog natin. At gusto po niya na matulungan sa pag-aaral yung kanyang mga anak. Yun lang, yun ba yung gusto mo? Masuportahan? ang tama. Ang tamang naman. Siyempre, kakasya ba yung 500? Hanggang ngayon ba nagbibigay siya ng 500 nagbibigay per naman week? siya. Ibig sabihin, bakit hindi kayo mismo mag-usap? Malayo siya tsaka sumula nung buntis ako sa bunso ko, hindi na ako nakita. Ay, ganun. Saan niya pinapadala sa'yo? Gcash. Ginulo ko na yung kanya mga kamag-anak pag ako may nakikita ang dolor, kilala niyo po ito. Tapos Hanggang sinasabi sa- mo na may anak ko siya sa'yo. Meron kaming picture ng binyag, tapos birth certificate, may pirma niya. Kaya siguro yung mga kamag-anak, kinukulit din siya para bigyan ka ng Pati sustento. mga anak, inano ko rin. Siyempre, 10 taon na siya hindi nagbibigay. Ako'y luto-luto na ang tiyan kakain. Tapos, Diyan yung makikita guys na hindi talaga din gusto ni Ate Vanessa yung trabaho ako niya naman dati. naging sa kanya ng tulong nung ako'y may anak ng hindi ko na kayang magtrabaho pa. Nung hindi na ako nagtatrabaho sa bar, hindi na ako tsaka ako hindi sa kanya. Pero nung nagtatrabaho ka, hindi ka humihingi. Tinan nyo, di ba? Hindi lang, Sarili siya. sa ngayon lang kasi talaga ay kailangan ni Ate Vanessa ng tulong ng kanyang dating asawa o ama ng kanyang mga anak. So makikita natin dito sa sinasabi ni Ate Vanessa guys na hindi niya gusto talaga yung ginagawa niyang trabaho. Kasi sabi nga niya, lutong-luto na yung tiyan niya sa kakainom ng alak para lang mapag-aral yung kanyang mga anak. Which is, sa tono ng pananalita niya, hindi niya talaga gusto. Napipilitan lang gawin yung mga bagay na yun para mabuhay. So, ngayon ba ay nasa ang lugar ba itong Nasa Batangas. Saan siya? Nasa Batangas May siya mga ngayon? palakaya sila Okay, nasa Batangas siya ngayon. So, wala tayong babanggitin pangalan. So, sana po, if ever man, mapanood niyo po itong vlog kay Ate Vanessa. Kaya, huwag niyo kalimutan mag-share mga taga Batangas. Sana po mapanood at kailangan po kayo ng mga anak niyo, sir. Ang inyo pong anak ay kagaya niyan, medyo napapariwara. Dahil nga po sa Ate Vanessa, ganito po, hindi niyo po maasikaso ng ayos. Yung niyo pong anak ay ngayon sa edad na 14, baka buntis. So pwede pa po nating masagip yung bata. Di ba? Hindi pa ulit lahat. Pwede pa po nating masagip sa pamamagitan ng pag-aaral. Patutulungan niya dun sa pag-alaga-alagain. So sa paglilinaw lang, baka magulang din yung iba. Yung po kanyang dating asawa o ama ng kanyang mga anak ay
Hindi niya din inaasahan na may pamilya na pala. Hindi ko alam talaga. Hmm. Ay, yung nalaman ko nga, ako pang chinat ko, ay tinext ko pa yung babae na gayon eh. Humingi ka ng paumanhin. Sa Na-wait babae. ko. Ay, Bakit? bata pa kasi ako nun. 17 ako, 37 siya. Ah, okay. So, hindi mo pa alam yung mga bagay-bagay talaga na ano. Kumbaga, instead na maghumingi ng paumanhin, Maedad na. naaway mo pa, ganun. Kasi hindi ko nga alam na gayon pala. Pero ngayong nasa tamang edad ka na, alam mo na mali. Simula nung ako mabuntis dun sa bunso ko, ay dun sa kay Ivan, hindi na kami nakita. Yun ang huling Chat na pagkikita lang. talaga. Gawa na nalaman niya Bakit rin ako kahit sa chat nagtrabaho. hindi mo masabi? Na tulungan mo naman yung mga anak mo. Ay naku, 500 titring ko pa daw. Grabe. Pero ito naman yung huli naman, siguro naawa. Pinasa ko yung vlog ko eh. Pag-iipunan daw niya magpa-pedicab. Sabi ko siguro 7,000 na masyado daw mahal. Okay, ibig sabihin pala na Nag-order nakakapag-forward ka sa kanya ng video. Okay, itong video na to, gawin mo i-forward mo sa kanya, ha? Okay, so ulitin ko ulit kay sir ay alam ko po na kayo din ay may Ay pamilya. tinatago ng anak ko na buntis siya sa tatay niya. Oh, ngayon malalaman na niya. Oh, hindi dapat itago kay karapatan ng ama niya na malaman, ano? So, kay sir ay kung mapanood niya ito, may pasa ni Ate Vanessa ay Hindi ko na hinabol kasi gutom din sa bahay eh. Ay mabait naman yung salamat nga pala dun sa sa biyanan. biyanan. Bait ni Abu, nanay ni Abu at tatay ni Abu. Yun yung nakulong. Kaya, hindi, dun sa biyanan nung Okay, yung okay, anak okay, ko, okay. yung asawa. Okay, okay, nagigets ko na. Okay. Hirap ng sitwasyon ng mga anak mo, Ate Vanessa, sa totoo lang. Sobra. Kaya sa talaga, mag-ingat po tayo. May gusto ko man po ng anak ko. Oh, paano? Doon daw pag-aaralin. Oh, Papaalam nga sa akin kagabi. ano yung gusto mo pong kamag-anak nyo? Hindi, wala. Bahay. Kapitbahay lang. Pero Masama-samahin daw. sa tingin mo ba, talagang maganda yung pakay nila sa anak mo? Ano ba, natatakot ka? May ano rin kasi yun eh. Ah, okay. Ay, may ayak ko. May history na lang. Ano na lang. So, ibig sabihin ay natakot ka na ipaampo ng anak mo. Kanina nga, gusto mong apunin yung anak ko nung yung bunso. Eh, ganun. Kaya ako na nung pulis, naawa kasi sa amin kami maghapon dun sa umaga pa lang nasa na kami. Okay. Paano kung halimbawa yung ama ng anak mo gusto niya kunin yung mga anak niya sa'yo? Payag ka ba? Hindi ka papayag. Matagal mo na sinakripisyuhan yung anak mo, di ba? Ay, yung panganay ko. Oo, yung panganay niya. Binibigay ko na nga po para gumanda ang buhay. Oo, kala ko hindi ka Ay, ang papayag. katwiran niya baka daw i-FFPhin. Sabi ko sa mga kapatid mo, Ang para kanya, lang ang kapag-aral. kanya bang mga anak sa asawa niya po, Ate Vanessa, kung marapati mo yung tanong ko ay Ay, mga nurse. okay, Maganda ibig ang sabihin buhay. pala ano na, stable na. May nurse yata yung isa, maganda mga kurso. Nakita ko nga galing silang China. Ay, grabe. Bakasyon. So, para sa anak mo naman sana yung time na ito. Di ba? Kung ay nagmamakaawa sa kanya. Kasi kung tapos naman yung mga anak niya dun sa totoo niyang pamilya, eh, sana bigyan naman ng kunting pagkakataon naman yung Ay, mga sulong anak niyang lalaki, yung aking anak. Sulong, puro babae. Oh, grabe no. So alam ko naman siguro si sir ay din, kumbaga ay may mga priorities din sa side niya, pero sana po sir ay mapag-ipunan natin, madoble natin yung kayod Kawawa sa Ivan. para sa sa mga anak ni Ate Vanessa po. Kasi 13 anyos na, hindi pa marunong magbasa. ay ganun. Kaya sabi ko kahit pag grade 6 patapusin niya. Kaawa-awa. Wow. Ay gusto na nga magtrabaho. Hindi pa naman Mag-labor pwede sa yun. construction. Sabi ko hindi ka pa pwede. Makakasuhan na magpapatrabaho sa kanya. Ay gusto mo magtrabaho at gusto magkapiyan na naman niya. Ayun ay maghapon laging wala sa bahay. Uuwi na kayo kakain. Napapabarkada masyado. Sa gabi hindi natutulog sa bahay. Kagabi, alas 2 na umuwi gabi. Madaling araw. Grabe. So Ate Vanessa, maiba ako ha. Balita ko Habang kung totoo, nagchuchongki daw. Sabi ko, makita ko din, susuntukin ko kung hindi. Ate Vanessa, Pwede na pwede. saan nila natututunan yung mga ganyan sa mga nakapaligid ba? Halo-halo kasi dyan sa dalahilan.
naman sa pag ano. Ayun nga yung sinasabi ko guys, kasi nakikita ko sa Biruin yung mga Paligid. ang kabataan diyan ay mga may asawa na. Hindi, yung anak ko nahili din. Ang mga kabarkada niya may mga asawa na. Gain din ang edad. yun nga yung sinasabi ko guys eh. Dahil sa nakapaligid talaga. Maruan, ako mag-inom. Oo, mga bata dun sa inyo no. Napapariwara ng maaga. May iba ko Ate Vanessa. Simula nung umalis ako eh kahit pa paano nakakatulog ka na nun, ibig sabihin? Gawa ng gamot. Okay. Tsaka kahit pa paano dumating ang ama ng anak ko. Siyempre Nakatulong-tulong. nakakausap-usap ko. Ah okay, may nakakausap ko sa bahay nyo. Natutulungan ako sa pag-aalaga. Sinasama niya pag bibedi kami. Ako kung bakit makagawa nga ng ganun yun ulit. Pero ngayon, Ate Vanessa, tatanungin kita, yung pakiramdam mo ngayon, ano? Maayos ka ba ngayon? Ako ba'y walang Stress ka ba? Ako ba'y walang tulong ngayon. Nung nakaraang araw, ako yung magandang tulong. Ngayon ako yung parang dadalawang oras ang tulong. Magdamog po ako sa kulungan. Ay sa ano? Sinasikato ko kung ano. Ako ngayon ang makaawa dun sa ano. Kung mapapatawad eh. Para daw. Para madala. Tama din naman yun. Okay, so guys, hatid natin si Ate Vanessa. At siguro, bibigyan ko na lang siya ng cash. Tapos si Ate Vanessa na lang yung magbili nito. May mga pharmacy ba dun sa inyo? Meron ba? Mga pharmacy? Bilhin mo yan ha, bago mag-uwi ha. Ate Vanessa, yung mga gamot na yun. Tinan ko nga. Ako rin nananawagan sa mga kamag-anak na ni ano. Kapag kasi naulan yung bahay namin, kami gising lahat. Lahat ng tubig ay pasok. Napicture na taas. Taas ng bahay namin. Kapag umuulan, Wala basa. na pong dingding yun. Ano bang kailangan sa bahay nyo? Dingding. Pangdingding. Ano ba ang sabi dating ng dingding niya? kapitbahay, medyo okay ka na. Kung sabi nung vlogger, ililipat ka. Tapos lang ano. Hindi, ayos lang naman yun. I-ano na lang, ipadingding mo lang sa bahay. Okay lang naman yun, walang problema Ate Vanessa. Kasi sinabi ko din naman yun sa'yo, di ba, na pwede ka naming ilipat talaga. So, sa sinasabi mo na yung bahay ninyo ay tuluan, Wala na kung ikaw kasi ililipat ko, yung may iwan dun, kawawa din. Tsaka puti kung ako wala rin magtutusok sa akin. Kahit pa paano yung nanay ko mo yung pinigil na Tsaka nababantay-bantayan niya kayo. tutulong. Okay, ganito Ate Vanessa, ano ba ang dating dingding ng bahay ninyo? Ano lang, Plywood. Ano ba ang gusto mong ipapalit na dingding? kayo, bahala, kahit ano. Artiflex, pwede ba yun? Pwede. Salamat. Palitan natin. Kayo po, sir. Palitan natin. Pagbalik ko sa isang araw, babalik kami dito. Bibili na kami dito, diretso deliver na sa inyo. Salamat po, sir. Ha? Wala ka bang mahihiraman na cellphone para ma-message ako kung ilang mas maganda siguro Sa makita pinsan sana ko. natin yung Sa pinsan ko. bahay, ano? Makikita niyo po yun, wala na din din. Ang tangi nag-ano lang, mga tela-tela. Sige, magpa-message ka sa account ko, Ate Vanessa, ha? Kahit sinong kaibigan mo, papicturean mo yung bahay ninyo, ha? Papicturean mo po. Ha, Ate Vanessa? Tapos isend sa akin para makalculate ko kung ilang pangdingding ang kailangan. Kumusta yung bubong ninyo? Ay, hindi na po. Yung tuluan. Gawa ng si Kenneth pala, nagbili ako dati ng bubong. Ay, hindi pala marunong maglagay ng bubong. Ay, Tuluan. Puro butas. Yung pagkakapako. Kumusta ang yero bago pa ba? Luma na. Luma na rin. Okay, papicture mo din yung taas ha. Para makita namin. Ha? Bibili natin. Ano lang hinihilig ko. Huwag mo na hilingin sa kanya, sa amin mo na lang hilingin. Salamat, sir. Ha? Ang hilingin mo na lang sa kanya, yung para sa mga anak mo. Kasi yung mga anak gamit mo, ng mga bata. iniisip ko pala yung anak mo, nahawa ko sa kanya nila Ate Vanessa. Gusto kong higitin yung aking panganay kasi sabi ko, ang ganda ng buhay ng mga anak. Alam mo ba Ate Vanessa, sa totoo lang nakikita ko sa anak mo, kahit di ko pa siya nakikilala. Yung anak mo may rebelde yun. Oo nga, kasi nga, Naniniwala ka ba sa akin? ako dati ay nakikita niya. Nagre-rebelde ang anak mo. Dati. Ay, yun naman ay napaulat na ako. Ay, hindi na pasensya. Nakakahiya naman sa tao. Okay lang, wala namang problema. Pero ako yun ang ako niya. Hindi na uulit. At least Ate Vanessa, ang mahalaga dyan. Yun lang Kung naman ano man yung nagawa mo napaulat. dati, at least ngayon, sinusubukan mong baguhin lahat yun. Yun ang importante dun. Di ba? Okay, yun ay dumaan lang sa buhay mo bilang pagsubok, bilang Ang dami nga karanasan. nagko-comment ako doon ng English. Dumaan lang sa ganun, pero at least nagbabago. Di ba? Okay, so
Ate Vanessa, yan sana ito i-forward mo sa asawa mo ha. Sa dati mong asawa o kinakasama o ama ng mga anak mo ha. Pasa mo sa kanya para mapanood naman niya. Saka salamat sa mga humihiling na. Nakita ko mga comment humihiling na kagalingan ko. Salamat. Nagpapasalamat ako. May mga ganun po lang tao na Oo naman. hihilingin pa ako. Kahit hindi ka nila kilala. Ay, yung isa may nagtawa. Oo, Kilala ko yung tumawa. Okay. Yung marami tayong mga kababayan na sinisama pa nga minsan tayo sa prayer nila eh. Kahit di natin sila kano-ano, magdadasal sila, kasama tayo. Sabihin na tulong. Di ba na sana gumaling tayo, ganyan. Okay, sige, may pangako namin sa iyo, palitan natin yung dingding mo tsaka yung bubong, ha? Pagbalik po. namin, ha? Okay, so ngayon, ang gagawin natin ay ihatid ka namin. Hanggang doon na lang kami sa labasan, Sige ha? po. Kasi pupunta pa kami ng San Juan. Malayo-layo pa rin kasi. Malayo. Kaya ito, bibigyan kita ng pera para mabili mo itong gamot na ito, ha? Ate Vanessa? Baka mo muna yan. Sa totoo lang guys, buti na lang talaga umabot tayo ngayon sa check-up kasi muntik nang hindi, di ba? Muntik nang hindi tayo umabot kasi nung paglista nga kanina, hanggang doon na lang sa ano eh. Hanggang doon na lang sa lista kung saan yung pinakang huli. Halos ikaw na yata yung last. Ako kami to, bumuli ka ng gamot mo, ha? Salamat. Wala ka naman. Okay, basta Ate Vanessa, laban lang sa buhay ha. Salamat, sir. Basta Tsaka sa maging mga- okay ka na, yung totally fully recover ka na, ay pagsisikapan ko Ate Vanessa talaga na mabigyan ka ng munting pang negosyo. Ha? Kaya magpagaling ka ng gusto ha? Kaya nga ako ano kahit pa paano nilibang ko sarili. Tama yun, magawa ka ng mga bagay na hindi ka may stress. Ha? Laban lang kami nga, lumalaban kami para sa iyo. Ikaw pa kaya? Po. Salamat sa Marcos Vlog. Oh, walang Sana ano. i-suportahan niyo sila. Salamat Ate Vanessa. Yan lang naman ang wish namin yung makatulong. Okay? So sige, kita-kits tayo guys dun sa paghahatid na natin kay Ate Vanessa. Maraming salamat sa inyo sa mga nagpe-prayer para kay Ate Vanessa at sumuporta sa video niya kasi deserve na Ate Vanessa ng tulong kasi gusto niya magbago. Gusto niya baguhin lahat. Gusto niya matulungan yung mga anak niya. No? Tsaka kay Sir sa papa ng mga bata. Sana po, Sir, huwag niyo masamain itong vlog namin o itong sabi namin. Kasi kailangan po kayo ng anak ninyo. Kung kayo po ay nandiyan, Bawal pala magbanggit ng pangalan. huwag na lang po kasi baka ano sila ay mamaya na sa political ano sila, mahirap na. Okay, so kung nandiyan po ang presensya nyo sa anak nyo, panigurado hindi sila magkakaganyan po. Kaya paramdam nyo na lang na din na Awa. nandyan ang tatay. Dugo mo din naman. Oo. Paramdam nyo po na nandyan kayo para sa mga anak nyo. Promise, baka magbago ang mga bata. Diba? Okay, sige, tara, punta na tayo. At habang nagbabiyahe nga kami ay nakiusap itong si Ate Vanessa na baka pwede namin siyang ibaba dito sa bayan ng Lucena para daw siya ay makabili ng mga prutas para sa kanya at ganoon na rin ang nireseta sa kanya ng mga gamot. In case you come back home, I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? Guys, pabalik na kami ngayon sa area kung saan yung bahay namin at dapat papunta pa kami ngayon ng San Juan kaso nga lang kung makikita nyo yung langit, sobrang dilim talaga guys na babagsak na malakas na ulan to kaya pinagpaliban na muna namin at bukod nga doon si Commander ay maalala ko ay meron nga palang pinapasikaso din sa amin ngayon kaya mas minabuti nga namin na uwi na lang muna kami ngayon pagkatapos doon kay Ate Vanessa at si Ate Vanessa naman ay nakiusap sa amin na kung pwede daw siyang doon ibaba sa mismong sentro ng Lucena at siya daw po ay mamimili ewan ko prutas yata doon sa munting binigay natin sa kanya tsaka bibili ng gamot. So sa mga nakapanood kay Ate Vanessa guys, alam ko na nakita nyo sa video natin ngayon na ibang iba na talaga si Ate Vanessa. Ang laki talaga ng improvement niya doon sa gamot na binibili niya, di ba? Na yun nga yung pinagpapasalamat niya sa atin kasi nga nung mga time na pumunta tayo sa kanila ay hindi na niya maituloy yung gamot o hindi na niya maitutuloy kasi nga sa kakulangan din sa pambili. Pero dahil dun sa pagdating din natin sa buhay niya ay kahit paano ay nakatulong din na siya naman ngayong naging ano talaga niya, naging improvement niya na ang laki talaga. Kasi nga nung mga time na pumupunta tayo dun sa kanya, mapapansin nyo talaga na marami siyang mga salita na
na sinasabi na hindi natin maintindihan. Tapos may mga time siya na alam mo yun, stuck up, medyo loading, ang bagal ng response. Pero ngayon guys, kausap namin siya behind the camera at sa harap ng camera, talagang napaka-responsive ng mga ano niya, ng mga sagot. At nakita ko na talagang okay yung naging gamot niya. At hindi ko lang din talaga inaasahan na yung palang doktor sa pinunta namin doon sa private hospital ay siya ring doktor niya doon sa nag-mission siguro sa tingin ko. Ba't ganun ano? Sa center daw ay. Ibig sabihin baka nag-duty din sa center ano? Kasi ang doktor gano'n naman talaga kung saan yan duty ay. So ibig sabihin baka nag-duty din siya dun sa ano sa clinic o sa ano sabi niya? Saan doon siya chinek up? Sa center. Ayun, sa center. So siguro duty din dun yung doktor kasi nagro-roving naman niya mga yan ay. So yun, nakilala si Ate Vanessa at binigyan siya ng panibagong ano. May banggaan guys. May banggaan. Ay, grabe. Saan? Wala naman ah. Kaso, tingin ko. Sabi, banggaan. Wala naman pala. O baka nagkatikita, inatras na lang siguro ano. Inatras na po siguro. Okay, so yan. Ay, nakakatakot sa kalsada. Kaya mabuti na lang talaga tayo sa experience natin sa loob din ng 3 taon mahigit. Ay awa ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan sa mga mission natin. Kasi araw-araw tayo nasa lansangan guys. Araw-araw nasa kabilang hukay yung paa natin. Kasi para tayo ditong sundalo. Diba? Alam mo naman sa kalsada, napakadelikado talaga. Pero dahil dun sa guide sa atin ni God ay wala sa ating masamang nangyayari. Kaya pasalamat tayo. Doon pa lang blessing na sa aming mga charity vlogger yung ganun. Mga ganun bagay. Kaya salamat talaga. Ayun, sana guys, share nyo itong video na to para baka sakali na lang din ay ano, marami pang makapanood nito at magpaabot ng tulong kay Ate Vanessa. Kasi napakinggan nyo kanina, sabi niya mula nung na-feature natin siya sa channel natin, ang daming pumupunta sa bahay nila nagpapabot ng tulong. So napakagandang ano ng balita, like nagpapabigay daw ng bigas ang sako, may bigay daw ng groceries. So imagine nyo yun na dahil lang sa pag-feature natin sa channel natin ay yung may mga kakayanan mag-abot ng tulong na kaya nila, sa abot ng mga kaya nila, nagagawa nila kasi nalalaman nila kung saan yung location, anong kalagayan, deserving ba. So yun, kaya malaki talagang ano, malaking tulong ang channel ng mga charity vlogger. Kaya saludo ako sa lahat ng charity vlogger sa buong Pilipinas. Okay, so yun, magkita-kitsa lang tayo siguro sa susunod na mission natin kay Ate Vanessa, since humihingi siya sa atin ng tulong para sa dingding, sa bubong. At sa abot ng mga kaya natin, tutulungan natin siya doon para naman hindi sila kawawa at matulugan nila yung taas ng bahay nila kasi sayang naman yun. Kaya gagawin natin yun para sa kanya. At siguro sa next vlog na lang tayo ulit magkita-kita. At ngayon uuwi na muna kami. Salamat sa panonood. Please subscribe ng channel natin kung bago ka pa lang. At i-click mo yung notification bell para naman sa ganun po ay maging updated ka sa araw-araw namin na ginagawang charity vlogs. Supportan nyo din si Commander, si Rans, at syempre ang buong Team Marcos. At abangan nyo, baka may mga darating pa tayong kasamahan. So God bless sa lahat. Ingat po kayo. And every chord I strike cries your